sources. So my topic for today is all about the Comics Creator and Microsoft PowerPoint. Okay, my objective in my topic first is to capacitate the teachers in using the Comic Story Maker and Microsoft PowerPoint application software in the development of alternative learning e-lesson as the learning resource that can be used to distance learning. Second, to create and design an alternative learning e-lesson using Comic Story Maker and Microsoft PowerPoint to the target learners. And third, to appreciate the flow in the development of an effective alternative e-learning session. Okay, so yan po ang tatlong ating what we call this, objective, no? So, umpisahan po natin, dahil dalawa po ang topic ko, umpisahan po natin sa Comics Creator. So, ano po ang Comics Creator? Under Comics Creator, gagamit po tayo ng application na tinatawag na natin Cartoon Story Maker version 1.1. Ano po ba ang Cartoon Story Maker version 1.1? Okay, so what is the Cartoon Story Maker? Sabi niya, it is a simple program that lets you create 2D screen-based story with an interactive conversation or a dialogue and attractive background that could encourage learner attention. Okay? So, yan po ang Cartoon Story Maker. So, paano po ba natin magagamit si Cartoon Story Maker sa ating mga classroom? Una, more on language learning daw si Cartoon Story Maker. Dito natin madidevelop ang ating language learning sa ating mga learners. Pangalawa, it helps us develop illustration, conversation, and dialogue. At pangatlo, ang maganda kay Cartoon Story Maker ay meron siyang unlimited number of frames, lalo na kapag masyadong marami o mahaba ang ating ginagawang story. Tayo as teacher, ano ba ang pwede nating gawin o delivery gamit ang Cartoon Story Maker? Una, sabi niya, mas maganda if may mga ipinoprovide tayong script or storyboard to students in order to create a good story. Provide text only, and students must add their own matching voice recording. Next, provide questions to which students generate appropriate answers in the story. And number 4, the last, is use Cartoon Story Maker in other subjects. Remember, hindi po ito pang elementary lang, kundi pati rin po sa ibang mga subject at grade level gaya ng junior at senior high school. Ang kailangan lang po natin ay konting imagination para mapaganda po ang presentation ng ating ebook. Okay, so let's start. Umpisa na po natin ang downloading and uploading. Sino po sa atin dito ang hindi pa po nakakapag-download at nakakapag-install ng story making application? Dito po sa link na ito na binigay sa inyo kung nakaraan. Pwede pong mag-yes na lang po kayo sa ating chat box kapag hindi pa po kayo nakapag-download at nakapag-install. Parang wala, parang lahat na po. But anyway, maraming salamat po. Dahil, yun. Yes po, hindi pa po. Okay, so turuan ko po kayo. Okay, so dito sa link na ito na nakikita niyo sa baba, dito po tayo open po natin siya at i-download natin yung Story Maker. Okay, so then pag na-open niyo na po siya,
i-download nyo lang po siya. I-click nyo lang po, then right-click, then click download at magda-download na po yun. Okay, but before I start, habang nagda-download po kayo, bibigyan ko po kayo ng time mamaya pag-download at pag-install. Okay, so installation and operation muna tayo. Okay. So in installation and operation, tandaan po natin, hindi po mabigat ang Cartoon Story Maker. Okay, so magaan lang po siya. Kung mapapansin po natin, kahit na Windows XP, Vista, and Windows 7, pwede po siyang gumana. Okay, gaya sabi niya dyan, all required, pag Windows XP, Windows Vista, and Windows 7, all required .NET Framework 2.0. Kinakailangan mayroon po tayong .NET Framework 2.0. Dahil kapag hindi po siya gagana. So yan po para malaman niyo na po. Kapag hindi po gumana at ang gamit niyo pong OS or operating system ay Windows XP, Windows Vista, and Windows 7, so ang hanapin niyo kaagad sa sa driver niyo ay baka wala po kayong naka-install na .NET Framework 2.0. Okay? This is the standard on Vista and Windows 7 and common on XP. Okay, if it's not installed on the computer, a prompt will appear allowing the download and install the file. Remember, this is only a free. Wala po kayong babayaran dyan. Kaya i-allow nyo lang po. No? What if na hindi po siya umappear yung prompt na sinasabi niya dito? Ito, sabi niya, a prompt will appear. What if pag hindi? Pag wala pong umappear yan, i-download nyo po itong .NET or .NET Framework 2.0 and install it in your computer. Then that's the time gagana po yan. Okay? A computer or laptop should have a sound card. So, in laptop, mayroon na po yan. At desktop, may mga built-in na sound card po yan. With a screen resolution at least 800 by 600. Dahil ang pinakamataas po ngayon ay nasa 1024 by 768. But ang Cartoon Story Maker natin ay hinihingi niya lang po, minimum requirements niya ay mayroong 800 by 600 resolution with 5256 color or greater. So, kapag computer nyo sa mga kapanahunan 10 years ago, gagana pa rin po siya. So, hindi po siya mabigat. At kapag sinabi nyo, kadalasan kasi may mga naririnig ako sa'yo, sir, nung na-install namin, mabigat masyado. No? Bumagal ang computer namin. Sabi nila. Ay baka naman po hindi po sa installer po yon. Baka naman po ang computer po natin ay may virus. No? Or puno na po ang laman ng drive C po natin. So tandaan nyo po, may basis din po yon. Kapag puno na po, 20 gig below ang laman ng drive C nyo, bumabagal po ang computer natin. Kaya nga, I always suggest na wag pong pagsisavean ang drive C My Documents dahil the more na nagsisave kayo dyan, the more bumabagal ang computer nyo. Kaya kinakailangan sa drive D nyo isave lagi yan. Okay? So after nyo ma-download, next step po tayo. After nyo ma-download ang installer, ito po ang mada-download nyo. Ito po ang itsura ng mada-download nyo. So sabi niya dyan, Cartoon Story Creator. So pansinin nyo po ang logo. Ganyan din po ang logo niya. Okay? Kung sa desktop, ito po ang makikita nyo na logo. Parehas lang po siya. Okay? So after po nyan, i-double click lang po natin siya. Pag di-double click po natin siya, but before I proceed, ipaalala ko lang po, nandito na po ang pinakamahirap na proseso sa computer, ang pag-install. Okay, so next step, ito po ang makikita natin. Kaya po nasa PowerPoint po na po, explain ko lang muna, dahil naka-install na po dito sa computer ko, kapag in-install ko po ulit,
hindi na po siya. Yes, sir. Yes, sir. Meron po tayong Hello. conspiracy Usod po. Wala pong laman yung cartoon creator daw po. Oh, nako. Baka naman may nagbura na po. Okay, so pamaya na lang po pag magbigay ako ng time to download. Ang gagawin ko na lang, lagyan ko na lang po kasi kung maglalagay po ako ngayon, mai-interrupt po ang presentation ko. I'll give you time naman, ample time para ma-download yun. Pero but before you download, pansinin nyo, ilalagay ko rin po siya ulit doon. Kasi baka naman po na-delete nung huling nag-download doon. Baka na-delete niya. So kasi kapag binigay namin yung link, pwede nyo po kasing i-delete kung ano yung mga nandoon. No? So, i-try na lang natin na ibalik mamaya. Okay, so, balik po tayo. Pag dinownload nyo po siya, mostly, mapupunta po yan sa My Downloads. Okay? So, My Downloads. Doon nyo po siya mahanap. Then, pag nakita nyo na po ito, double-click nyo lang po at lalabas po itong screen na ito. Okay. So, napakahirap po ito. Ang gagawin lang po natin, i-press lang po natin itong next. Wala po tayong ibang gagawin. Next lang po natin. Kaya mapapansin nyo, ang hirap-hirap po. Next. Ito na naman po ang susunod natin. Select installation folder. Napakahirap po niyan. Pinapahirapan tayo ng Cartoon Story Maker. Kaya ang gagawin po natin dito, i-next na lang po natin. Kasi po, napakahirap siyang gawin. And after nyo siyang i-next, lalabas na po ito. Confirm installation. Mas lalong naghirap tayo. I-click lang po natin itong next. After the next, lalabas na po itong installation complete. Ibig sabihin, tapos na po ang ating installation. And all we have to do is press close. Then after po nan, makikita nyo na po sa desktop itong itsura na ito. Ibig sabihin na installed na po ang inyong Cartoon Story Maker. Ipapakita ko lang po sa screen ko para makita nyo, ayun po siya. Andito po. No? So yan po ang Cartoon Story Maker. So kung mapapansin nyo, ang installation natin napakahirap. Diba? Napakahirap. Pero napadali po natin. So before we proceed sa next topic natin, paano siya gamitin? Okay, so I'll give you 5 minutes to download and install application. Okay, so ibigay ko muna kay Sir Virgilio habang ang microphone, habang ina-upload ko, saglit lang po ito, ina-upload ko ang installer ng Cartoon Story Maker doon sa link na binigay ko. Siguro naman po alam na po natin lahat or na-install na po natin sa ating mga computer. No, na-download and install. So before I proceed and present to you how to use Cartoon Story Maker, ibibigay ko lang po ang mga link na kung saan makakapag-download tayo ng libre at hindi po tayo makakasuhan ng ika nga para legit ika nga yung ating mga site na pagkukunan natin ng pictures, and not only pictures but also a text, no? So ito po yung mga link, okay, na pwede nating gamitin at pwede tayong kumuha. Okay, sa free online text creator, nakikita nyo na po ba? Okay, so yun, lumabas na. Okay, in free online text creator, sa text naman po, nandiyan po ang supalogo.com, textfx.co, flamingtext.com, and cooltext.com. Yan po yung mga site or website na kung saan pwede kayong kumuha ng personalized text creator nyo. No? So itong site na ito, libre po ito. Sinadya nila ito para magamit po natin. Okay, so picturean nyo na po para makapag-proceed po tayo sa isa pang mga different links. No? Okay na po ba? Okay, so itong isa naman po,
Ito naman po ay free characters, libre po ang characters, vectors, and stock photos and PSD files. Yung PSD files, ito po yung mga gawa po sa Adobe Photoshop. Okay, so Adobe Photoshop. So ito yung mga link nito. So picturean nyo na po at pwede nyo pong i-open at pwede po kayo maghanap ng mga libreng pictures, images, and Adobe Photoshop files. Libre po yan. Hindi po tayo makakasuhan dyan. No? So okay na po ba? Okay, so pwede na po, na-picturean na ho siya. Hindi naman po tayo abot ng 1 minute for picture taking. Okay, so minimize ko lang po. Open ko lang po ang ating Cartoon Story Maker. So ito po ang Cartoon Story Maker natin. So double click po natin yan at lalabas na po ang ating Cartoon Story Maker. So i-maximize ko lang po. Okay. So let's familiarize the Cartoon Story Maker application. Okay, so ito po yung interface ng Cartoon Story Maker. So itong puti pong ito na nakikita nyo malaki, ito po yung tinatawag nating working area. Dito po tayo mag-create ng ating story. Okay? Next, ito pong nasa taas, nakasulat po New, Open, File, Save As, Preview, Print, Help, and Quit. Ang tawag naman po natin dito ay File Options. Ika nga po sa Microsoft Word, Microsoft Excel, ito po yung file menu or menu bar na tinatawag natin. Okay? So, new to create a new file, open to open file, save to save a file, save as to save another file that you have created, preview to preview your created files, and print of course para sa pag-print, help pag you need help, and quit to exit the application. Okay. Next, we have a foreground library. Ito po, ang tawag po natin dito, sa mga litrato na ito, ang tawag po natin dyan ay foreground library. Sa foreground library, nahahati po ito sa 3 character. Ito po yung mga characters natin. Nahahati po ang library or foreground library natin sa 3 characters. First, we have the main characters. Ito po yun, itong dalawa. Makikita nyo naman po dyan, may nakasulat dyan, main characters. So, itong dalawa po ang main character natin. Sa main character natin, dito sa lalaki, mapapansin nyo, mayroon ditong nakasulat na 1/16. Ibig sabihin, mayroon siyang 16 different poses and gesture. Okay, so para mahanap niyo po iba, i-click niyo lang po itong arrow to the right, para mag-next po kayo to different poses and gesture. Okay, so may 16 po yan. Okay, mamimili lang po tayo dyan. Okay, so balik ko na po siya sa 1, doon naman po sa left arrow at saka doon sa right arrow lang po ang gagamitin natin pag mamimili po kayo. Ganon din po dito sa babaeng characters po natin, main character. Mayroon din po siyang 16 different poses and gesture. Okay, the next foreground library na mayroon tayo, bukod doon sa main character, mayroon din po tayong tinatawag na support characters. Ika nga, ang main character natin, ito yung mga bida. Okay? Support character, hindi naman natin masasabing kontrabida. Okay? But support character po siya sa ating ginagawang story. Okay, so mayroon naman po tayo ditong 4 na support characters. Ito po yon. Itong babae, itong lalaki na kapula, yung nakakurbata na mayroon siyang necktie, at itong mga parang inchik na ito. Okay, sa support characters po natin, bawat character dito sa taas, mayroon po tayong makikitang 8 character. Okay, so different poses and gesture, itong babae at itong lalaki. Sa baba naman po ay mayroon po siyang 9 different poses and gesture.
So, same procedure din po. Pag mamimili po kayo, iselect nyo lang po itong arrow right para makapamili po kayo ng iba't ibang poses and different gesture. At ang pangatlo, ito po ay tinatawag nating minor character. Okay? So, hindi gaano siya nagagamit. Pag may nagustuhan tayo. Dito kasi, ginamit lang ng Cartoon Story Maker na iwahiwalay sila para pwede nating gamitin as main, support, and minor. So, sa minor characters, mayroon po tayong 7 different poses and gesture. Okay? Pag click natin yan, mayroon din po siyang 7. Okay? So, yan po ang tawag natin dito lahat ay foreground library. So, mayroon po tayo, ulitin ko lang, 3 klase ng foreground library. Andiyan dyan ang main characters, support characters, and minor characters. Sa baba po ng foreground library, dito po, makikita po natin, mayroon naman po tayong background. Ito po yung tinatawag nating backgrounds library. At sa background library, nakalagay po dito, mayroon po tayong 19, 1 out of 19. 19 different backgrounds na nakalagay dito. So, pag mamimili rin po kayo, i-click nyo lang po itong arrow niya sa right at makikita nyo po ang different backgrounds na pwede nating gawin. Okay, so itong background na ito, kung mapapansin nyo, okay, so tingnan ko lang po ang screen ko kung lumabas. Yes. Yang kulay blue na yan, yan po ang tinatawag nating solid background. Okay? Kasi, dito sa kabila, kung mapapansin nyo, mayroon na tayong backgrounds. So, dito sa isa naman, sa number 14 na backgrounds, kaya natin siya tinawag na solid background. Kasi nag-iisa lang siya, isang kulay lang siya. Wala na siyang ibang design. No? So, yan yung mga solid background. Alam ko, ang questions nyo ngayon, sir, paano kung gusto namin, wala dyan sa napili namin na character, wala dyan sa napiling background namin, ang gusto namin gamitin. Sabihin natin na gusto nyo na yung sarili nyong drawing, kung magagaling kayo mag-drawing at marunong kayo mag-drawing, gusto nyo yun ang gagamitin nyo. Pwede ba? Yes. Pwede natin gamitin ang sarili nyong mga gawa. Ituturo ko pa yan mamaya. Okay, next, after the backgrounds, ito naman po sa tabi niya, ang tawag po natin yan, imported backgrounds. Kapag backgrounds po ang gagamitin nyo, pwede po natin yung sarili nyong gawa. Dito natin gagamitin ito. Okay? Dito natin siya i-upload. Paano? I-click nyo lang po ang browse. Tapos hanapin nyo po kung nasaan yung background na ginawa nyo. Let's say, pupunta ako dito sa mga ni-ready ko. Ito, backgrounds and characters. So, nandiyan dyan. So, itong tatlo, pwede kong pagsabay-sabayin na mai-upload. Nakikita pa ba? Nakikita ba? Hello? Nakikita po sa screen nyo? Yes po, okay. Nakikita nyo po yung imported backgrounds na ina-upload? Hindi po. Okay, so check ko lang muna. Stop ko muna ha, ang ano ko, ulitingnan ko lang, check ko lang bakit hindi, at uulitin ko lang. Stop. Presentation, your entire screen. Okay, so let's wait. Okay, ulitin po natin. So dito sa imported backgrounds, click nyo lang po itong browse. Pag kinlik nyo po ang browse,
Medyo may delay yata. Ayun, lumabas na siya. Okay, lalabas po ito, imported backgrounds image. I-select po natin yung mga backgrounds natin na gawa nyo. So, dito ready na po ako ng backgrounds na pwede kong i-upload para makita nyo. Okay, so itong tatlo na to sa harap, yan po ang backgrounds natin na i-upload. So, pwedeng isa-isa, pwedeng sabay-sabay. Pag isa-isa, i-click nyo lang po yan, then open. Ma-upload na po yan. Pag gusto nyo sabay-sabay, lahat ng backgrounds na gagamitin nyo, upload nyo, pwede rin po. Highlight nyo lang po siya, gaya ng ginagawa ko, then click nyo na po ang open, at mapapansin nyo dito, dati blanco po itong imported backgrounds. Ngayon, nagkaroon na po siya ng 3 backgrounds dahil 3 po ang backgrounds na na-upload po natin. So, ayan po. Medyo may delay lang po ang screen natin. Now, pag 3 po yan, pwede na rin po tayo makapamili kung ano ang gagamitin natin. So, mamaya ituturo ko po sa inyo pa ano na siya ilagay dito sa work area natin. Next, dito po sa kabila, sa tabi po niya, nakalagay po dyan sa taas, imported foreground. So, ang foreground po natin, ito po yung mga characters po natin. Kung halimbawa, tayo po ang gumawa ng sariling characters po natin na drawing, dito po natin i-upload. Dito po ang background. Okay, so same procedure din po sa pag-import ng backgrounds, ang foreground. I-click nyo lang po ang browse. Then, piliin po natin ang mga character. So, mayroon pa akong 6 na character na pwedeng i-upload. So, i-highlight ko lang po siya. Okay? So, i-click ko lang po. Then, i-select ko po lahat ng character. So, may 6 po akong i-upload. Then, I'll click open. At ayun na po. Nandoon na po siya sa imported background. Okay? So, kung mapapansin nyo dito, 6 out of 6. So, ibig sabihin, may 6 gesture and different poses akong in-upload na background. Okay. Next is text bubbles. Ituro ko muna lahat na nandito i-familiarize ko muna sa inyo bago tayo mag-start para madali na po tayong mag-create ng mga story natin. Okay, so dito, sa baba, ang katabi po niya ay text bubbles. Ang text bubbles, mayroon po siyang 24 different sizes ng text bubbles. Dito po natin pagpapasalitain. No, dito po tayo maglalagay ng script natin kung ano sasabihin ng ating character. So may iba-ibang size po yan. Pero sir, bakit po dalawa yan? Itong katabi niya. This is a text bubbles to your left and the other one is to your right. Kaya magkaiba po yan. No? So, mamimili lang po tayo kung ano ang gagamitin nating text bubbles. Okay? So, halimbawa, yan or yan. No? Ganon din po dito sa right natin, mayroon din po siyang 24 different text bubbles na pwedeng pagpilian. Okay? Now, dito sa kabila, nakalagay naman dito ang tinatawag nating titles and information boxes. Ano ba ang titles and information boxes? The word title and information, pwede natin ginagamit ito sa pag nilalagay natin ang title ng story natin. Okay, pwede rin po siyang gamitin ng mga as a narrator. No? Ito po ang gagamitin. So mayroon din pong siyang 6 different sizes of titles and information. Pero ang titles and information ay medyo maliit lang po siya, so pwede po natin gamitin ito mamaya. And dito sa tabi niya, audio bubbles. Ito po yung magbibigay ng buhay sa ating cartoon story. No? Lalagyan po natin siya ng audio bubbles. Tayo yung magre-record. Yung mga estudyante po natin ang magre-record ng sarili nilang boses para magkakaroon ng buhay. Mamaya gagawin po natin yan.
Itong nasa taas na audio bubbles, ay ito po yung audio bubbles to your left, ito po yung audio bubbles to your right. Kaya dalawa po yan. Now, let's proceed to the next one. Itong tatlo na ito, itong buo na ito, actually last na ito eh. Itong huli, ito ang tinatawag nating toolbar. Okay? So, itong toolbar na to nahahati sa tatlo. First, the picture tools. Second, the text tools. And the third is the frame control. Sa picture control muna tayo. Picture control, para makita nyo kung ano yung kinalabasan nito, ituro ko na sa inyo paano natin gumawa ng cartoon story. Okay, so mag-create ako ng isang character. So, main character, maglalagay muna ako. Ito yon. So, ito yung pipiliin ko. Then, ilalagay ko lang po siya dito. Click mo siya. Hindi ko pa binibitawan ang mouse ko. At pag nandito na po siya sa ating dito, working area, dito ko po siya bibitawan. Okay, so yan po siya. Now, kung mapapansin nyo, medyo malaki po. Okay? So, itong picture control natin, itong unang picture control, ito po ay magpapalit ng size na palaki. At itong katabi niya, ito naman ay paliit. So, nire-resize niya ang ating character. Okay? So, ilalagay ko siya dyan. Gawa ako ulit ng isang character, support character, drag ko ulit at ihuhulog ko siya dito. So, medyo malaki siya. So, papaliitin ko po siya para magpareha sila. Okay. So, kontento na po ako dyan at ilagay ko po yan. So, yan po ang dalawang tools na ginagamit natin sa picture tools. Next, itong susunod naman niya, ito naman ay rotation tool. Okay? To rotate to your left, gaya ho niyan, nakikita nyo. At itong kabila naman ay rotation to right. Pag kiniklik po natin. Nasusundan po ba? Hello? Paki-comment na lang po sa chat box. Okay, yes daw po. Okay, salamat. Ha? Okay, so balik na tayo. Okay, so now, mayroon na po tayong itong apat na tools or na tool dito sa picture tool na gamit na po natin. Itong sumunod ay flip horizontal. So, ang gamit ng flip horizontal, gaya nitong nakapula natin, yung support character natin, nakaharap po siya dito sa kaliwa. Pag finlip po natin yan, pwede natin siyang ilipat paharap doon sa kanan. Okay, so yan po ang purpose ng flip horizontal. Okay? Then, ang flip vertical naman, is pa-vertical naman siya. Ililipat niya ang position niya sa vertical. Gaya po niyan. Okay? At pag binalik po natin siya ulit, i-click po natin siya ulit sa flip vertical para bumalik po siya sa dati. Okay, now, ang susunod ay bring forward at bring backward. Yang dalawa. So, paano natin makikita yan? Ganito lang po. So, nakikita nyo, natatakpan po yung main character po natin. Okay? Kasi, ang nasa harap po natin ay itong si support character. Paano yan? Kapag gusto ko, nasa likod si support character. So, ito po ang gagamitin natin. So, bring forward or bring backward. So, i-bring backward ko dahil gusto kong ilipat sa likod si support character. So, i-click ko lang po ang send behind. Kung mapapansin nyo, nasa harap na po si main character. Okay? At nasa likod na po si support characters natin. Yun po ang gamit ng bring forward and send behind. Okay? So, parang layering po ito. Now, then, susunod, alam na po natin is delete the object if you want to delete the characters or the background and undo delete. Next is text control. Ito po yung text control natin. But before I proceed to the next, the text control, lagyan po muna natin siya ng background. Mamimili lang po ako ng background. Okay, so halimbawa ito. Drag ko rin po siya and drop. Okay? So, ayos ko lang po ng konti. Ayan. So, yan. Kontento na po ako
sa gusto kong mangyari. Okay, pwede ko na po siyang lagyan ng text bubbles. Okay, so ito ang pipiliin ko. So number 13, text bubbles. So i-drag ko rin po siya and i-drop. Tapos sabi niya right here. So isusulat ko na po kung ano yung gusto kong sabihin o gustong sabihin ni character or ni main character. Sabihin natin, Aga, kasama ba si Cathy kina Boyet mamaya? Question mark. Okay. So, gagamit tayo ng text control. I-highlight po natin siya. Yung sinulat nating character. So, isi-set ko siya ng bold para kumapal. At itong I for italics, U for underline. Alam niyo na po yan dahil sa Microsoft Word, PowerPoint, ginagawa po natin. Yung A+, ito po yung pagre-resize ng character natin para lumaki. So, i-click ko lang po siya. Ganyan. Then, itong minus, ito naman po ay pababa. Kung pinalakihan natin, pinaliitan natin yung minus sign. Okay? So, itong next na color natin, na nakikita nyo kulay white, yan po ang color. Pag gusto nyo palitan yung kulay ng text, i-click nyo lang po ito at pwede nyo po siyang palitan. For example, itong red. Ayun. So, mapapansin nyo, kulay pula na yung text natin. And yung E na tinatawag, ito yung tinatawag nating special characters. Pag kinlik nyo po yan, yan po ang special characters natin. Ang tawag po natin dito actually is accented letters. Okay, so special keys po siya or special letters. Okay, so hindi po ako gagamit yan kaya i-close ko lang po. Next, lalagyan din po natin ng sagot si support character. So drag ko lang itong isa, so right, at ilalagay ko po dyan sa taas. Then, po siya doon. Huwag po muna kayong mauna. Bibigyan po kayo ng time para gumawa po nito mamaya. Okay, so, andyan na po. So, susulatan ko siya. Sabi dito, oo. Dito. Sasama. Okay. Tama. Sasama siya. Gigimon tayo sa kanila. Okay, hold on. So, same procedure, i-highlight ko po siya, i-bold ko po, and papalakihan ko po siya. Make it sure na yung letra nyo dito ay magtutugma sa laki ng letra nyo sa kabila. Okay? So, kukulayan din po natin siya. Click ko rin po yon para parehas po sila ng kulay. Now, yan na po ang usapan nila. Lagyan po natin siya ng titles and information boxes. So, ito po ang pinili ko. Lalagay ko siya dyan. Okay. So, gaya niyan, medyo maliit. So, buburahin ko muna siya. Delete ko lang po. Pwede nyo pong i-click lang po ang delete key pag hindi po kayo kontento sa size niya. Okay? Then, namili po ako ng titles and information boxes, number 4. At ilalagay ko. So, parang masyadong malaki. Try ko siya sa number 1, 2. I think itong 3. Okay, pwede na itong number 3. So, ang title ko po ay Kwento ni Aga at Lito. Okay? So, i-highlight ko po siya. I'll put a bold, then palakihin ko po siya. Okay. So, yan na po. Ha? So, yan po ang kwento natin. Ang title niya, Kwento ni Aga at ni Lito. Okay, pakita ko lang po, dito sa ating text bubbles and titles information, mapapansin nyo po, may arrow sa taas ng bawat title bubbles or text bubbles. Okay? So, yung arrow na yun, kapag ililipat nyo po, huwag nyo pong i-click ito at i-move. Kasi ang mamumove po niyan is yung background or yung text nyo po mismo. Ito pong arrow na ito, yan po ang i-click nyo at i-drag nyo kung saan po nyo ililipat yung text bubbles nyo at saka yung title boxes nyo. Okay?
So yan po ang gamit niyan. Now, lalagyan natin ng audio bubbles. Okay? So ito, i-click ko itong audio bubbles at ilalagay ko dito sa kabila. Then ito naman, itong right bubbles, ilalagay ko rito sa kabila. Okay, so checking muna na susundan po ba ng lahat. Pasagot lang po kung nasusundan. Yes po. Okay. So, thank you very much po sa mga nag-reply. Okay, now, dito sa text bubbles natin, mapapansin nyo, dito sa baba niya, ito po, nakasulat add sound. Okay? So, i-click po natin yan para makapag-add tayo ng sound. So, mayroon kayong dalawang options para mag-add ng sound. Yung isa, yung recorded sounds nyo po or voice nyo, or yung isa, uploaded voice nyo po na ni-record na. Okay? So, pag kinlik po natin yan, nandiyan po nakalagay. Sabi niya, existing sound, nakasulat dyan, what type of sound? Una, existing sound, tapos new recording. I always use new recording. No? Kasi at least, bago na, hindi na ako magpapakahirap na upload, hanapin ko pa yung files. Uunahin ko na kagad. Direct na kagad ako, new recording. Okay? Okay? So, sample lang ko pa. Medyo ilalapit ko lang po ang mukha ko sa laptop kasi kung mapapansin nyo, dalawa ang laptop na ginagamit ko. Isa doon sa presentation, tapos isa dito sa video ko. Okay? So, ilapit ko lang mukha ko doon sa presentation dahil yun, wala po siyang video. Kaya, ang ginagamit ko po ay yung presentation siya. Okay? So, click ko lang po ang new recording. Then, makikita po natin record pag mag-i-start recording na po tayo. Then, after we start recording, pag natapos po tayo mag-record, i-stop nyo po siya. Then, always play before you save para makita nyo kung kontento na kayo sa sound na na-record ninyo. Okay, so, pasensyahan nyo na po si Duterte, breaking news. Okay, now, so umpisahan po natin mag-record. So, i-click ko lang po ang record, then lalabas po yan. O, stop ko muna kasi na-record na tuloy yung ano ko, yung sinabi ko. Okay, so, pag naka-record na kayo, ulitin nyo lang po, i-click ulit ang record pag babaguhin nyo po, Okay, mag-stop na po ako magsalta at magre-record na po ako. Aga, sasama ba si Cathy Kenneth Boyet mamaya? Okay, so, ewan ko lang kung maririnig nyo ang nirecord kong voice. If not, pag pinlay ko, dyan sa inyo, maririnig nyo kung ano yung nirecord nyo. I-play nyo po para mapansin nyo. Ayun. Narinig nyo po ba? Okay, then after you play, isave ko lang po. Then, ando doon na. So, mapapansin nyo, hindi na siya add sound ang nakalagay doon sa bubble, kundi play at saka edit sound. So, pwede nyo pa rin siyang i-edit pag hindi pa rin kayo kontento. Pag na-edit, pag gusto nyo na po siya, kung kontento na kayo, i-play nyo lang po. Okay, doon sa kabila, aanuhan na rin po natin, re-recordan natin. Lalagay na rin po natin ng sound. And tutuloy na po ako sa recording. Oo, dito. Sasama siya sa kanila. Then I'll stop the video or the audio recording and I'll play para makita kung kontento na ako. Ayan, okay na. Then I'll click save. Okay? So, ayan na po. Now, balik tayo sa frame control. Dahil mayroon na tayong isang frame. This is a one frame story. Okay? So, one frame story na po tayo. Now, doon sa frame control, may makikita kayo dyan, previous frame and next frame. Okay? So, bago kayo pumunta sa next frame,
makikita, tingnan nyo po muna kung ilang frame na po dyan. May nakalagay po dyan, 1/1. Okay, so ibig sabihin, isang frame lang po. Pag pupunta po tayo sa next frame, wala naman po siyang next frame. Okay? So bago tayo pumunta sa next frame, gagawa po muna tayo ng next frame. May nakalagay dyan, add frames. So sa mapapansin nyo, 2 out of 2. Para bumalik po kayo sa frame 1, wala pa po bang lumalabas sa screen? Ayun, nag-white na po siya. So, 2 out of 2 na po siya. Pag gusto nyo bumalik doon sa frame 1, i-click nyo lang po ang previous frame para bumalik po kayo sa frame number 1. Okay? So, now, babalik ako ulit sa frame 2, then mag-a-add ako ng isang frame, then gagawa po tayo ng another story. Okay? But this time, gagamit ako yung in-upload kong background. Okay? So, let's say ito, pipiliin ko, then ilalagay ko dyan sa aking work area. Now, dito sa working area ko, ilalagay ako ulit ng dalawang karakter. Yung ginawa ko kanina, ginamit ko. So, main character. So, dapat may consistent po tayo. Then, paliitin lang po natin siya. And, lalagay ako ulit ng support characters. Paliitin ko rin po siya. Yan. Para mag-match na po siya. Okay, so ngayon, lagyan ko siya ng text bubbles. Susulatan ko po siya, sabihin natin. Sina Kenneth, Ogie, at Arlene ay tila gusto ring sumama. Okay? So, highlight ko siya ulit. At palaki, bold ko, palakihin ko. But this time, hindi ko na siya muna palitan ng kulay para medyo mabilis lang po tayo. Sa kabila rin po, lalagyan ko siya ng text bubbles. Susulatan ko siya ulit. Talaga bang gusto nilang sumama? Okay. Bold ko siya ulit at palakihin ko. Yan. Malaki na masyado. Yan. Match na po siya. Then, lagyan ko po ulit ng text bubbles na dalawa para magsalita po sila. And, add na po ako ng sound. Sina Kenneth, Ogie, at Arlene ay tila gusto ring sumama. Then, nag-save po ako. I'll play it first. Then, contento na po ako. Then, save. Then, doon naman po sa isa, magre-record po ako. Talaga bang gusto nilang sumama? Stop. Then, after stop, play, and save. Okay. Next, gawa po ulit ako ng pangatlong frame. But this time, hindi na po doon sa imported background. Pipili ako ng, so lalagay po ulit si main character. Kaya palaging sila ang ginagamit ko kasi sila, sa kanila nakafocus yung story ko kanina pa. So nag-una na sila. Wala akong ginamit na ibang story. Ano? Then palitan ko ang gesture ni support character. Ayan. So lalagyan natin siya. Palitin ko lang ng konti. Ayan. And text bubbles ulit. So lagyan natin. Sasabihin natin ay, oo, talagang gusto nilang sumama. Okay? So,
highlight ko ulit. And I select bold. And palakihin ko siya. Yan. Then, doon sa kabila naman, mag-type po ako. Bakit naman gusto nilang tumama? So, kung mapapansin nyo, i-bold ko siya ulit at palakihin. Kung mapapansin nyo, hindi lang po itong gumagawa tayo ng story para sa mga pang-elementary. Pwede natin gamitin to sa subject area natin using this cartoon character. Okay? So now, lagyan natin ulit ng audio bubbles, silang dalawa, and add sound, new recording, and record. Ay, oo, talaga. Gusto nilang sumama. I'll stop recording. I'll play to check my recording. Then after that, I save if kontento na. Then next, dun sa kabila, add audio, new recording, and record. Bakit naman gusto nilang sumama? Stop recording. Then after play, to check if kontento na ako, then save. Okay, so kung mapapansin nyo, 3 na po ang slide natin. Ihuba. 3 na po. Okay, so first frame, second frame, at third frame. Now, dito sa 3 ito, ito ang gagamitin natin. Ito na yung pinaka-output natin. Okay? So, I'll give you ang in-import nating foreground. Okay? So, kapag gamit natin ang PNG file, ganyan po mangyayari. Wala po siyang background. Ipakita ko lang po Balik po ako punta ako sa Google. Mag-search ako ng character. So, gagamitin lang po natin ito for demonstration. Hindi natin siya Okay, so, mamimili akong character PNG file. Okay, so halimbawa, itong si Mickey Mouse. Okay, so ipili ko siya. So, save as. Ilagay ko po siya. Kung mapapansin nyo, naka-JPEG po siya. Save ko siya sa desktop. Okay, nandoon na po siya sa desktop. Okay, so import ko po siya. Balik ako dito sa cartoon story ko. Import ko siya. Desktop, piliin ko po si Mickey Mouse na dinownload natin. Then, pag inopen po natin siya, andito na po. Na-upload na po siya. Okay? Then, after po niyan, i-drag ko po siya at ilalagay ko dito. Kung mapapansin nyo, may background po siya. May white. No? Pero kung mapapansin nyo, PNG files po siya. Pero, mayroon po siyang background na puti. So, dito, pumapasok ang kagandahan kapag marurunong sa Photoshop at talagang masisave niya at matatanggalan niya ng background at isisave po niya as PNG files para po maging ganito sa una nating inilagay. Nakuha niyo po? Yan po ang pinagkaiba ng JPEG at PNG at kapag nag-download po kayo ng PNG file sa Google. Any questions pa po ba? Pwede po bang Bitmoji? Yes po, pwede. Basta, gaya ng sinabi ko po, is PNG files. Ayun, nag-times up na po ang alarm clock natin. So, magre-ready na po ako, magre-reset na po ako para mamaya. Okay, so, any questions? Beside doon, paano po i-resize yung text bubbles? Hindi nyo po ma-resize ang text bubbles, but, gaya na sabi ko kanina, yung text bubbles has a different sizes. Doon sa 24 bubbles or text bubbles, mamimili po kayo dyan kung anong size. Different sizes po yan. So, habang tumatagal, nag-iiba po ang size ng mga text bubbles natin. So, dyan lang po kayo mamimili. At hindi nyo na po mapapalitan yung size niyan. Nakuha po. Any questions?
Regarding naman po dun sa mga walang display, don't worry, baka sa internet connection nyo lang po yan. Recorded naman po ito. Then, isi-send po sa inyo ang files or video. Then, you can download it at panoorin nyo sa inyong laptop or cellphone ang paulit-ulit, no? Hanggang sa makuha nyo po. Okay? So, I'm going to delete this Mickey Mouse. Kinlik ko po siya, then I'll press delete para mawala. Okay, I'm going back to my... And of course, tong frame 4, i-delete ko na po yung frame using this delete frame. Then, are you sure you want to delete the current frame? Yes. Para 3 frames na lang po ang nandiyan. Okay, so 3, 2, 1 frame. Okay na po. So, medyo may delay po ang ating screen. Okay, success po ba ang recording natin at paggawa ng 3 frames of story? Pa-comment na lang po. Hello po. Sa ibang mga subject nyo. So, hindi lang po yan pang kwento story lang. Pwede nyong gamitin yan in education natin sa pagtuturo ng subject matter natin para mas mabigyan ng buhay, mas naiinganyo ang mga estudyante natin sa pag-aaral. Okay? Kunwari, nag-story making. Kung halimbawa, nagtutur si teacher at saka si students. Palitan lang po natin ng background. Mayroon po diyang classroom background. Pwede po yon. Nasa frame number, background number 2, classroom. So, nandiyan po. Pwede na natin gawin. Estudyante, create kayo ng support characters ng mga estudyante. Lagyan nyo ng minor character. Then, si main character natin, gawa kayo ng teacher. Kung gusto nyo, emoji nyo, kayo ang nandiyan. Tapos, gawa nyo ng emoji rin yung mga estudyante nyo. At yun ang i-upload nyo. Basta, importante, PNG files. Okay? So, next step. After natin makagawa, isi-save po natin siya para makita po natin yung output niya. Okay, to save our output or to save our story, punta po tayo sa save. Okay? So dito sa save, pag kinlik po natin yon, lalabas po itong save your cartoon story. Medyo sinsilip ko yon, nagkakaroon ng delay. Okay, now, ilalagay ko lang po siya sa desktop. I always use desktop para madali ko siyang mahanap. Okay, so kung mapapansin nyo, ang file type po natin ay HTML. Hindi po siya pwede maging JPEG, hindi po siya pwedeng maging PNG or whatsoever. Nag-iisa lang po yan, HTML. Okay, now, so dito sa file name, papalitan ko po siya ng file name. Ang ipa-file name ko po siya kanya ay Aga Lito. Kasi kwento ni Aga at ni Lito. So pinagsama ko, naging Aga Lito. Okay, then after that, I'll press save. Then si-save na po siya. Then after saving, tapos na po. Ayan. So lalabas po ako dito sa Cartoon Story Maker to make it sure na nandoon nakasave siya. So, punta ko sa desktop na makikita nyo ngayon sa inyong mga screen. Okay, medyo nagkakadelay yun. Kikita nyo po itong folder na ito, Agapito. Yan po yung file name na ginawa ko. So, dahil HTML file siya, nasa loob po siya ng folder. I-open nyo po yung folder na ginawa natin, yung pinagsavean, which is the Aga Lito. At ito po ang makikita nyo. Ito po yung file, yung data. Huwag niyo pong buburahin yan kasi yung data is part of your story in Cartoon Story Maker. So, huwag niyo po siyang buburahin. Ito silang dalawa po ay kasama. Now, mamaya, siguro napapaisip kayo, paano niyo gagamitin ito? Kung isasama ko siya sa Kutobi, paano ko siya gagamitin kung isasama ko siya sa PowerPoint? At paano ko siya gagamitin kung isasama ko siya doon sa OBS? Mamaya po lahat yan ng katanungan na yan na gumugulo sa isip nyo ay sasagutin ko po. Okay, balik po tayo dito. I-open po natin si Aga Lito na sinave natin. Ito po yung file name na ginawa ko. So, ang gagawin nyo lang po is right-click,
open with, and punta po tayo sa Internet Explorer. Kung ayaw nyo po kay Internet Explorer, kay Microsoft Edge, if mayroon kayo kay Microsoft Edge. Ang kagandahan kasi kay Microsoft Edge, ipakita ko lang po click ko po si Microsoft Edge, then lalabas po ito. Sir, nasaan po siya? Sabi niya, select for Adobe Flash Player. Okay, so ang gagawin nyo lang po dyan, i-click nyo lang po itong box. Lalabas po yan, Adobe Flash Content was blocked kasi binablock po siya. Akala kasi ni Adobe ng mga browser natin ay virus po siya. Pero alam natin na tayong gumagawa na hindi siya virus. Okay, so i-allow lang po natin siya. Pag kinlik nyo po ang allow, lalabas na po yan. Andiyan dyan. So, my story 1, 2, and 3. Okay, so click nyo lang po itong slide na ito para lumipat po sa second slide or sa second frame. So, after po niyan, i-click nyo rin po ito ulit para mapunta sa next frame. Then, kapag kinlik nyo po itong mga audio bubbles, magsasalita po sila. Gaya niyan. Okay. So, hindi nyo po naririnig, pero ako naririnig ko dito. Then, after niya magsalita, i-click nyo rin po yung kabilang audio bubbles at naririnig nyo rin po ang ginawa nyo. Narinig nyo po ba? Pasagot na lang po. Hindi nyo po naririnig yung boses nyo? O yung si Ma'am Vilma, yes daw po. Baka wala naman po kayo sa mga hindi naririnig, baka wala po kayong na-record. No? Kasi nung nag-record kayo, chinek nyo po siya, pinlay nyo po kung narinig nyo po yung voice nyo. Then nung nag-save po tayo, mayroon na. Diba? So dapat maririnig nyo po ang voice nyo dito. Okay na, sabi niya. Si Ma'am Lauraline, hindi pa po kami nag-record, sir. Okay lang po yan. Sunod na lang po kayo. At least alam niyo po kung paano na gawin. Okay, now. So, after nyo mas nakita yan, ito ang ginamit ko po is, tawag dito, ang i-close ko muna kasi ang ginamit po natin kanina, in-open with po natin sa Microsoft Edge. Now, ipakita ko naman po sa inyo sa Internet Explorer. Huwag na po natin gamitin ang Firefox at saka Google Chrome dahil napakahaba pa ho ang proseso. Sa Internet Explorer lang po at saka Microsoft Edge na napakadali po ang process. So gaya nun, Microsoft Edge, saglit lang po, alam na po natin. Lalabas na po siya. Under Internet Explorer, para dun po sa mga walang Microsoft Edge, ganito po ang lalabas. I-allow block lang po natin at ito po ang lumabas. Okay. So kapag hindi pa po ito lumalabas sa inyo, wala pong character, okay po, ipakita ko lang po ulit, tanggalin ko lang po muna siya. Okay, so naka-trusted na po siya kasi remove ko po siya. Then close, close. Okay, i-refresh ko po. Ulitin ko lang po. Open with Internet Explorer. Okay? So, umulit po ako. Then, i-allow block ko po siya. Okay, lumabas na po. Pag hindi pa po lumalabas ito, ang gagawin nyo lang po, kapag hindi nyo po nakikita yung story nyo, i-right click nyo po siya sa gitna, select the global setting. Pag hindi lang po lumalabas select the global setting. Then after that, click advance. Then trusted location setting. Yan po ang pipiliin nyo. Then lalabas po ito. Then ang gagawin po natin, i-click nyo lang po yung add. Nasusundan po ba? Paki-comment na lang po para alam ko kung ulitin kung mabilis po ako
at kung hindi po nasusundan. Ito po ay gagawin po kapag hindi po lumalabas yung screen natin. Okay, so paulit daw po. So i-close ko muna siya. Okay, ulitin natin. Pag open po natin sa Internet Explorer or Microsoft Edge na walang naka-view, okay? Dito kasi sa akin, kung mapapansin nyo, naka-view na siya, no? Kasi na-set up po na siya. Kung sa inyo, walang nag-view, pero may box lang po at nakikita nyo lang itong nasa baba, yung may arrow left, arrow right, at saka 1 out of 3 frames na ginawa nyo. So, ang gagawin nyo po dyan, i-right-click nyo po yung box dito sa gitna, then select Global Settings. Yan. Okay na po. Tapos pag lumabas po yan, click nyo po ang Advance. Okay? So pag na-click nyo na po ang Advance, i-click nyo rin po ang Trusted Location Setting. Ulitin ko po, bago ako magtuloy, comment po kayo ulit kung nasundan para mabasa ko. Naghihintay lang po ako, nasundan din. Okay, so okay na tayo. So balik po tayo dito sa Trusted Location Setting. Click nyo po tapos yung Add. Click nyo po yung Add nasa baba. Tapos lalabas po itong website domain. Okay? So dito po sa website domain, i-add file po natin or add folder. Okay, so ako add folder na lang para lahat ng laman dun pwede nating makita. So add folder, pwede rin po add file. Tapos hanapin po natin kung anong folder yon, di ba? Nasa desktop. So select ko lang siya kung saan nyo sinave yung storybook nyo, which is yung ginawa ko, sinave ko siya as Agapito. So click ko po yung desktop. Tapos ayun yung folder ni Agapito. I-click ko lang po yan, then click OK. Then after nyo maklik OK, i-confirm nyo lang po. Balik po tayo dyan, confirm, then close, and i-close na po natin. Then refresh po natin. Dito sa taas, ito po yung refresh. Or press F5. Makikita nyo na po, lalabas po siya. Lumabas na po ba? Paki-comment na lang po. Pag lumabas na po siya, nakita nyo na po, nag-view na po. No need na po sa internet connection. So, kay Ma'am Laura Lynn, okay na daw. Kay Sir Mardy, okay na rin po. Yes. Sir Denmark, hindi pa po. I-try nyo ulit, sir. Ganun ang procedure. Lalabas po yan. I-refresh nyo lang po, lalabas. Ma'am Noime, wala pa po, sir. I-refresh nyo lang po pag ganun ang nangyari. Pag nasundan nyo na po siya ng process, lalabas po yan. Kung ayaw po niyang lumabas sa Internet Explorer, punta po kayo sa Microsoft Edge. Kapag hindi rin po lumabas, same procedure din po. Right-click nyo po ang box, then Global Setting, Advanced Option, and follow that instruction. May frames naman po ba po ako, pero ang lumalabas po ay 0/0. Try nyo pong iulitin ang pagsisave. Baka hindi pa po tapos nag-save, inopen na po natin siya. Sir, pag inopen po, ko po lumalabas flash player is black. Yes, ganun po talaga. Ang gagawin nyo po, i-right-click nyo po siya. Yun na po ang susunod. Right-click, then Global Settings, Advanced, Trusted Location Settings, tapos Add folder,
Tapos, hanapin nyo na po yung folder kung saan nyo siya sinave. So, ako, nilagay ko siya sa desktop. Agapito ang pangalan ng folder ko. Then, click OK. Then, confirm. Close. And close. Then, after you close everything, press F5. Or refresh key. Nandito po siya. Pag Internet Explorer, andyan po siya sa taas. Refresh nyo lang po and lalabas na po siya. Sa iba, lumabas na. Sa iba, hindi pa. Baka mayroon po kayong nakaligtaan po. Ha? Ganyan po. Kasi nabablock po niya. Dahil gaya ng sabi ko kanina, ang Internet Explorer, Microsoft Edge, in Google Chrome, Firefox at different browser, nadidetect po niya na yung ginawa natin ay pwedeng virus or spam, no? So kaya hindi po niya pinapalabas. Need daw niya ng Adobe Flash Player para magamit. Pero mayroon po tayong Flash Player dyan. Need lang niya ng permission. So yun po ang gagawin natin. Okay na po tayo? So next option, so sa mga wala pa, balikan lang po natin ang procedure mula doon sa pag-create, sa pag-save natin ng files dito. Okay? Then after that, hanggang sa pag-open at pag-set up ulit. Pag nag-save po kayo, hintayin lang po natin. Now, okay na po. Start na po tayo sa next. Tuturo ko na po sa inyo. Okay, so sa mga iba, para magkaroon tayo ng time, bigyan ko po kayo ng additional 5 minutes para magawa nyo po. Para dun sa mga hindi pa lumalabas, ulitin nyo lang po ang process para maulit po, para makagawa po kayo. Okay, for 5 minutes, start now. So, time's up na po tayo. Okay, so next natin, paano natin dadalhin si Agalito, si Cartoon Story Maker sa PowerPoint. Then after natin magawa sa PowerPoint, may lagay sa PowerPoint, dadalhin natin siya doon, pwede na natin siyang dalhin sa ating Kotobi. Or pwede na natin dalhin sa, saan po? Doon sa ating OBS, no? But in Cartoon Story Maker, dito po nagtatapos ang ating lecture or ating demonstration sa Cartoon Story Maker. Okay po? So, i-close ko na po si Cartoon Story Maker. Sige, hindi na muna. Minimize ko lang po. Okay, now. So, hindi ko pa rin po minimize ito. Huwag niyo po muna siyang i-close pala, sorry. Huwag niyo muna siyang i-close. Minimize niyo lang po siya dahil gagamitin po natin siya mamaya. Okay, so next topic po natin ay PowerPoint. Okay? So doon sa OBS, alam ko po, hindi po lahat na nandito ay techy masyado. No? Pero kung mapapansin nyo, ang OBS kasi magandang gamitin. May advantage po siya. Ngayon dito sa PowerPoint, magtatanong lang po ako, paki-comment below lang po sa chat box natin. Sino po sa inyo dito ang hindi marunong gumamit ng Microsoft PowerPoint? Kasi po sa pagkakaalam ko po, lahat na po na teachers ay marunong na po sa PowerPoint. Dahil sa ilang taon na pong nagtuturo, ginagamit po ang PowerPoint. Mayroon pa po ba dito hindi marunong gumamit ng PowerPoint? Comment below. Pag wala po, okay lang. Pag mayroon, okay rin po. So, wala pong nagko-comment. Okay. So, mayroon po ba ditong marunong mag-PowerPoint? Paki-comment yes. Hello po. Akala ko wala akong mic. Yun, lumabas na. May delay lang.
Lumalabas ng chat box. Okay. So, yes po. Okay. So, alam po natin sa PowerPoint, marunong na po tayong mag-create ng simple PowerPoint, mag-design ng background ng PowerPoint, maglagay ng transition, at yung iba sa atin, nag-animation pa po. At nai-slideshow din natin. Ngayon, i-incorporate po natin yung ginawa natin sa OBS. Pero dahil alam ko nahihirapan yung iba dahil hindi naman sobrang techy, yung OBS out na ginawa natin, gagawin natin gamit lang ang PowerPoint. Hindi na natin gagamitan ng OBS para makapag-create ng napaka-komplikado. Pero kung marunong po kayo sa OBS, I suggest use the OBS kasi napakaganda po at maraming feature po siya. Pag dito po kasi sa PowerPoint, very basic po ang features ng PowerPoint. But I will teach you how to use it dahil alam natin hindi lahat ng teacher ay magaling mag-computer at makakagamit ng OBS application. Okay, paano po gamitin yon? Okay, so minimize ko lang po. Create po ako ng new file. File, new, blank. Okay. So yung iba sa inyo, pag gumagawa ng title, tina-type na lang po dito. And the subtitle, nagta-type din po dito sa baba. In my case kasi, I always delete everything. Gusto ko blanco. Personal preferences ko lang po. Okay? Kapag marunong po kayo mag-design kasi, dinidelete po natin yan eh. Gusto natin personalize. No, pinapaganda po kasi ng design. Alam natin dito, may mga kilala ko rito na graphic artist. Okay? So, alam ko, ganyan din ang ginagawa nila. Pinipersonalize nila lahat. Okay? So, now, mag-create po tayo ng text. So, ito, text box, lalagay po tayo. Okay, so close ko muna itong screen po isa. Okay. So open ko lang po dito sa kabila. PPT. Okay. Let's say, ituturo ko muna is paano natin ilalagay itong nasa story making dito sa PowerPoint. Dahil alam naman po natin kung paano gumawa ng PowerPoint basic. Ano po? Okay, now, okay, so nagkakaproblema ako doon sa ayan. Okay. Ilalagay ko lang po ang ulitin ko lang ho lagay ko po ang text box, lalagay ko yung title. Ano po yung title ng story natin? Kwento ni Aga at ni Lito. So type ko lang po kwento ni Aga at ni Lito. So yan po ang title natin. So ibo-bold ko lang po, format ko lang po siya, simple formatting. Ayan po. Maglalagay ako ng simple background. So, let's say, ito. Okay, so, palitan ko po ang text color ko kasi madilim na po siya. I will use white para makita. Okay, so, yan ang kwento. So, slide number 2, yung iba sa inyo, usually, kiniklik na lang po itong slide. Lalabas po yan. Sa akin kasi, hindi ko yan ang siniselect ko. I will select blank. Okay? So, blank. Para blank ko siya. Kasi nga sabi ko kanina, piniprefer ko yung sarili kong gawa. Okay, now, paano natin ilalagay ito? Story natin. Si slide number 1. Dito sa ating output, nakikita natin itong slide 1. Ay, frame number 1. Okay, so doon sa mga keyboard nyo, makikita nyo ang print screen. Mayroon ba sa inyo dito
Pa-comment na lang po Ang hindi nakikita ang print screen, mayroon po ba? Pa-comment na lang ako. Kapag hindi nyo nakikita ang print screen key nyo sa keyboard, mayroon po ba? Ano po symbol? Nakasulat po yon PRTSCR. Yes, yan po, Sir Rocky. PRTSR, SC, sorry. PRTSC, that is for print screen. Okay. So, i-click nyo lang po ang print screen na yan. Then, balik po tayo sa PowerPoint. Pag na-press nyo na po ang print screen, PRTSC. Okay. So, pag nandiyan na po, press CTRL-V. Control V as in victory. Para lalabas po siya sa ating PowerPoint. Remember, pag kinapin natin yung pinrint screen natin at pinaste natin dito sa PowerPoint, the image will be converted into JPEG. Picture na po siya. Hindi nyo na po siya mapiplay yung voice. Pictures na po siya mangyayari. Then, click nyo po ang format. Then, select the crop. Okay, pag na-select nyo pa yung crop, dito sa corner, upper right corner, i-drag nyo po siya pababa doon papunta sa dulo ng page. At bitawan nyo po yung mouse nyo. Then, dito naman sa left lower corner, i-drag nyo rin po siya papunta po doon sa taas. In my case, tinatanggal ko po ang arrow at saka yung may nakasulat na 1 out of 3 frame. Then, after po nyan, yan na po ang mangyayari. So, i-click nyo po ulit ang crop para matanggal na po ang background niya. So, yan na po ang ating image ng ginawa sa Cartoon Story Maker. Then, i-drag nyo lang po sa corner, palakihan nyo para buong slide makover po ng story. So, next, create new slide tayo ulit. So, as I said, I want it black. New slide, then blank. Balik po tayo ulit doon sa story natin. Next frame, click next frame, then print screen po ulit. Print screen. Okay, so pag na-print screen na po, balik po tayo ulit. Same process sa PowerPoint. Then, Control-V. Nasusundan po ba? Pwede po bang gamitin ang snipping tools? Yes, sir. Pwede po. Pwede. Okay, so tinuturo ko lang ito para mapabilis lang po tayo kasi hindi po lahat ng mga teachers ay marunong gumamit ng sniffing tools. Na? So, a simple na maituro natin much better. Kasi alam po natin na marami pong mga oldies na po na mga teachers na mahihirapan ngayon. So, para hindi sila masyadong mahirapan, ito po ang way para mapadali po natin sila. Okay, then after that, balik same process, format, click natin ang crop, then i-drag po natin or i-crop natin ulit. Then same procedure, doon ulit sa kabila. And after that, natapos natin siya crop, balik tayo sa taas and click crop para matanggal. Then, i-resize na po natin siya para lumaki. Then, next slide. Balik po tayo ulit. Create new slide. Blank slide ulit. Yan, nagdi-delay lang. Okay, so balik tayo ulit. Frame number 3. Then after that, print screen. Then after na print screen nyo, balik sa presentation. Okay, sabi ni Sir John Vector, pwede po gumamit ng Windows Shift plus S. Yes, pwede rin po. Pwede rin po.
Okay, then paste po natin siya, Control V. Then after that, i-crop po natin. Then, same procedure po, ulitin lang po natin yung ginawa natin kanina. Tatanggalin lang po natin, kakrop lang po natin yung background. Then after that, crop. Okay, so resize na tayo ngayon. And dulo. Okay. Next, new slide ulit. Siyempre, para mas maganda. Okay? So, create new slide tayo ulit. Sa pinaka-last, siyempre, lalagyan natin ng pang-wakas, the end. Okay. Kung natatandaan nyo kanina, nagbigay ako ng text creator online link. Okay? Bumalik lang ako dito. Sa online link. Okay, so gagamitin natin to. Tuturuan ko kayo paano gumawa. So yung dulo niya, yung thank you or the end, ito ang gagamitin natin. So i-click nyo lang po sa website. Open nyo po yung link. Okay, so ito yung link. Okay, ng cooltext.com. Isa sa mga link. Ano? So, yan, nakakita nyo, cooltext.com. So, pipiliin ko po, let's say, itong outline, itong design na ito. May delay po eh. Wait lang po dito sa isang screen ko, nakikita ko medyo delay. Nasusundan po ba? Pa-comment naman po. Okay, so yes daw. Okay, thank you. Dito sa outline, ito yung napili kong design. So, i-click nyo po siya. Ganito po paggawa Okay, so after po dyan, dito nakasulat logo text. Ano po yung text? Sabihin natin, thank you. Sulat natin. Thank you. So, nag-type ako ng thank you. Then, after that, i-click nyo lang po ang create logo. Okay? So, tinype ko po doon sa logo text ang thank you. Then, i-click nyo Then, i-click ko na po ang create logo. Then, after po nyan, lalabas po itong screen. So, yun na po ang makikita nyong thank you logo design. Ito na po yung text logo natin. Nakikita na po ba yun? Logo na ginawa natin na thank you. Then, i-download po natin siya using this button. Pag kinlik po natin yan, papasok po yan automatic doon sa, alam ko, sa my downloads nyo yan. Okay? Kung nakaset up ang downloads nyo sa desktop, well, that's the time you go to the desktop. But most of the time, nandoon po siya sa my downloads. So, ito po sa baba, ito po yung na-download natin. So, i-click lang po natin yan at i-click po natin yung show folder. So, sabi po ni Ma'am Janeline, paulit po doon sa last slide. Ano pong slide, Ma'am? Doon po sa, Doon po sa paglagay po sa, tawag dito, PowerPoint. Balikan ko po ito, Opo, okay. So, doon sa last slide, blanco pa po. Ito po, pakita ko lang nagkakaroon kasi ng delay. Yan po ang ginawa natin. So, ang last slide, blanco pa po. Lalagyan po natin siya. Yung ginagawa po natin ngayon, doon sa full text na binigay ko na link, tuturo ko sa inyo paano gumawa ng text para mailagay natin dito. So, which is the thank you. Okay, so ulitin ko lang. Balik ako Pero although na-download na natin, mamimili po kayo dito sa screen. Okay, so hintayin lang natin yan. Ito po yung website, cooltext.com. Yan po yung site na nandito. Nandito po siya sa baba. Ito po yung pinili ko.
Okay, so, and flashing right now. Pasensya na po, medyo po nagdi-delay tayo. Sa isa kong laptop, wala pa pong lumalabas na screen about what I'm flashing dito. Lumabas na po ba sa inyo ang PowerPoint screen? Ayun. So, kung mapapansin nyo, dito sa baba, ito po yung link na ginamit ko. Highlight ko lang po fulltext.com. Pero kahit alin po dyan, sa gagamitin nyo sa apat, pare-parehas lang po ang process. Okay? Yan, yung may highlight, yan po ang ginamit ko. Then, balik po ako doon sa internet. Pero at this time, sa internet kailangan po ng internet connection ito. Pag gusto nyong mag-create ng design. Text design. So, balik lang tayo doon. And my screen is... Okay, so ito. Namili ako ng design kanina, which is itong outline. Okay, sa baba ng dark. Yan, outline. Click ko po yan. Pero kahit alin po, parehas lang po ang process. Kahit alin, nasa sa inyo yan. Yan lang po ang pinili ko. Then, kapag nakapili po kayo, lalabas po ito dito sa logo text. Papalitan nyo po siya kung ano yung gusto nyong text na lalabas. So, gaya ng ginawa ko kanina, sinulat ko, thank you. Kasi tapos na eh. Thank you. Okay, so yan. Lumalabas na yung thank pa lang, na-delay yung you. Okay, now, after na yan lumabas, I'll i-click po natin itong create logo. Okay? Thank you. So, make it sure na doon sa taas, may kita nyo rin yung text dito. Dapat yung text na tinype nyo, lalabas din po dito. Okay, dito, may kita nyo yan. Yan ang lalabas. Then, click nyo lang po ang logo. Pagkatapos po nyo makita, i-click nyo lang po nakasulat dyan, create logo. Then, after creating logo, lalabas po ito, screen na ito. Then, click nyo lang po itong download. Then, after nyo pong i-click yung download, lalabas na po dito sa side, sa baba, yung dinownload nyong text. Nasusundan po? Kaya nga po, may delay po, kaya naghihintay rin po ako para masundan. Na hinihintay kong lumabas din dun sa screen kasi dalawa yung screen ko, nakikita ko nagkakaroon ng delay. Yes na po. Okay. So, para makita po kung saan nakasave yan, i-click nyo po siya. Then, click nyo po ang show in folder. Click nyo po yan. At lalabas po ito. Yan. So, ayun na po. Ito po yung ginawa natin. Okay, so, right-click po siya. Copy. Right-click, copy. Tapos punta po tayo doon sa PowerPoint. Nasusundan po. Pa-comment na lang po para doon sa mga nahuhuli para at least alam ko po na ulitin. Okay, opo daw. Done po, nauna na sa akin. Very good. Kasi sa mga marunong, alam na po nila yan paano mag-copy and paste. I-paste po natin dito, Control V. And i-resize ko lang po. Okay, if you are contented in what size, stop na po tayo. Okay, so yan na po siya. So I have 4 slides. Okay, so now, i-create na natin yung, naka-ready na po yung slides natin. Gagawin na po natin gaya nung sa OBS. Ready na po ba kayo? Kung paano gawin yung OBS dito sa PowerPoint. Comment below. Type yes if you are excited. Yes, yes, yes. Okay. Now, ito na po tayo. Punta po kayo dito sa slideshow.
Click nyo po ang slideshow. Ito po, mamimili, may options din kayo kung gusto nyong may video kayo or wala. Kasi dito sa ginagamit kong pang-present sa inyo, wala akong camera. Okay? Wala akong cam. Kaya nga dalawa ang laptop na ginagamit ko. Dito naman po sa isa na ginagamit ko ngayon, hindi gumagana yung PowerPoint. Okay? Disclaimer lang po kapag gumagamit po kayo, pag magre-record po kayo using PowerPoint, baka po hindi po lahat sa inyo ngayon ganito ang lalabas. Okay? Explain ko sa inyo yan. Okay? Bago ko explain, pakita ko muna sa inyo. Pag-click nyo po ng slideshow, i-click nyo po itong record slideshow. Click nyo po. Makikita nyo po itong screen. Then, ibabalik ko lang po doon sa pinaka-slide 1. Okay. Ganyan po ba ang itsura na lumabas sa screen nyo? Comment below. Or iba? Pa-comment do. If ito po, yes po ang comment nyo. Pag ganyan na ganyan yung screen na nakikita nyo, comment yes. Napansin ko, pati sa comment box natin, nadi-delay. Ulitin ko lang po para sa mga nahuhuli, click nyo slideshow, then click record slideshow. Then, record from beginning ang piliin po natin. Record from beginning. Ganyan po ba ang screen nyo na lumalabas? Pa-comment naman po if yes. Yes, yes, yes. Okay. May makikita po dito sa taas na record, stop, and replay. Kasi pag hindi po ito, ayun, may nagsabi, si Ma'am Vilma Makatlang. Hindi po. Kasi pag hindi po, mayroon po kayong kulang na ini-install sa inyong Microsoft Office. May kulang po dyan. Yung tinatawag na I think that is a Microsoft something nakasulat, I can't recall it, basta 2015-2019 ang nakalagay. Hindi po MS 2010 po ako. Kahit na anong version, actually 2010, 2009, pwede po yan. Kaso mayroon lang po, baka pag hindi po ganito ang lumalabas, ibig sabihin mayroon po kayong isang application, required installer na hindi naka-install sa Microsoft. Okay, na-encounter ko na po to dito sa isang laptop ko and I troubleshoot it at yun po ang lumalabas. Kaya dito po ako sa kabilang laptop ko nagpe-present at dito po yung video. Kasi ito yung video, kung itong laptop na nakikita niyo sa camera ko, sa laptop na ito yung mayroon akong video cam at saka may mic. Dito naman sa isang laptop, sa binigay ng DepEd, yung kulay blue, hindi po gumagana ang camera ko, but I have my microphone, but sometimes gumagana, sometimes hindi. Pero gumagana siya sa presentation ko. Pero dito sa may video ko, mayroong kulang na application at I don't have ample time to download that application, that installer, no? Hindi po sa Microsoft installer po nagkakulang. Nagkakaroon po ng kulang sa attachment of that Microsoft. Okay, sa MS 2016 meron po niyan sa slideshow. Kaya nga po, or dapat update nyo po. Yes, dapat updated po kasi. Kailangan po attachment po yan. No? Naka-attach po yan sa Microsoft. If not, then try to update your Microsoft Office. No? Try to update, or kapag ayaw pa rin na na-update nyo, try to download that maybe I'll send it doon sa group na lang or doon sa mga magtatanong sa akin, i-comment po below ko na lang kung ano yung ita-download yung file.
Okay, same po yung DepEd laptop na blue, di gumagana camera. Yes, I understand po dahil yan din po yung gamit ko dito sa presentation. Pero gagana po itong presentation natin. Okay, balik na po tayo. Now, gagayahin po natin yung ginawa natin sa sa OBS. Okay, so if I click this record, the red button record, it will start in 3 seconds, it will start recording. Kapag gumagana po yung camera nyo, pag ito lang kasi, it's only voice lang. So parang nagtuturo pa rin po tayo. Marirecord po niya yung voice. Pag gusto nyo kasama ang camera at gumagana yung camera nyo sa laptop, try to click this one at check nyo dito if yung camera nyo ay gumagana. So mapapansin nyo dito sa akin, nakasulat dyan, no camera available. This is the blue laptop ng DepEd. Okay? So, ang available lang po sa akin is microphone. Kapag available po yung camera nyo, makikita nyo ang mukha nyo dyan, gaya ng ginawa nyo sa OBS. Okay, but which is which, with camera or not, ang importante yung voice nyo. Marinig yung boses nyo para na rin kayong nagtuturo at mapapakinggan ng mga estudyante. Okay, so let's start. Gagawin ko po dito sa record natin. Mag-start na po ako mag-record using this presentation. Okay, so gagayahin nyo lang po ako, susundan nyo lang po. But I don't know if maririnig nyo po ang sound. But pag nag-record po ako, then I play ako nakakarinig. I don't know if maririnig nyo. If not, yung ni-record nyo, yun ang maririnig nyo dyan. I guarantee you 1,000% maririnig nyo ang ni-record nyo. If may microphone at saka speaker po ang laptop nyo. Okay, so mag-start na po ako. So i-click ko lang po itong red button. Pag nag-stop, i-click nyo lang ulit yung stop. Kwento ni Aga at ni Lito. Kwento ni Aga at ni Lito. Aga, kasama ba si Cathy kina Black? Okay, so pause ko muna, stop ko muna. Okay. Pansinin nyo, dito sa kwento ko, ano ang nangyari? Nagkaroon tayo ng problema. Nakulangan yung yung text natin, nawala. Napansin nyo ba? Nabitin siya. Then every time na matatapos kayo, i-click nyo yung next slide. Hindi po gumagana audio ko, nasira na po ata. Okay lang po yan, Ma'am Bilinda. Pag magkaroon kayo, available naman po, bukas na po dagupan, pwede na po tayo bumili ng bagong laptop. Joke lang po. Okay, so blue laptop, gumagana po ang cam sa akin. Swerte nyo po, ma'am, pwede po palit na lang tayo. Ma'am Michelle. Same problem here. Naputol yung dialogue. Okay lang po yan. Gagawa natin ang paraan. So, para po maayos yun, dahil naputol yung dialogue natin, nakikita nyo yan. So, i-close ko muna siya. Balik ako dito. Kung mapapansin nyo, putol nga dito sa JPEG. Okay? So, ano pa? Putol din po dito. Okay lang ito. Putol lang po yan. Putol. So, frame 1 and frame 2 may putol. Tama po? Okay, so didelete ko po ang frame 2 at saka frame 1. Ulitin nyo po doon sa frame. So, doon sa nakita nyo, bumalik ako doon sa Internet Explorer. Yan. Mapapansin nyo, putol din po dito. Okay pa? So, i-close ko po siya ulit. Ano ang gagawin natin ngayon? So, close ko na yung Internet Explorer. So, pansinin nyo po dyan, sa baba, wala na pong Internet Explorer. Okay? Ang gagawin nyo, balik kayo dito. Balik kayo dito. So, itry natin ito. Ayan. So, kung mapapansin nyo, naka-maximize po yan. Ang ginawa ko lang po, ni-normal ko siya. Ayun, nakita nyo kung bakit nawala? Kasi doon sa maximize, stretch siya. Kaya nakikita siyang lahat ng text. Pero ang actual size po niya nakaganyan, kaya putol. So ano ang gagawin natin? I-resize po natin.
So, paano po? So, dito, resize, palitin po natin. Yan, pinaliit ko po siya. Tapos, dito, highlight din po natin para maging same po siya ng size. Highlight po, paliitin lang po natin. Ayan. Tapos, pati yung kwento ni Aga. Si Aga at si Lito, paliitin din po natin. Nakikita nyo, natutroubleshoot na natin, ha? Napapansin nyo yan. PowerPoint mix po admins sa MS PowerPoint. Ayan, maraming salamat sa mga nagsasuggest ng iba pa. No? Okay, so nagkasya na po ang frame 1. Sa frame 2, ayun, putol din. I-highlight po natin, paliitin lang po ang font. Si Kaya gusto rin sumama. Tapos sa kabila, resize din po natin. Ayan. So okay na po. Then try to save again. So, click nyo lang tapos ang save. Tapos, after nyo ma-save, punta po tayo. Out ko lang, ha. Okay, punta po tayo doon sa pinag-save natin. Yan, dito sa folder. Tapos, open po natin ulit yung sinave nating bago. Okay, Microsoft Edge gamitin ko. Lalabas po ito. Then, click ko po siya, allow once, at lalabas na po siya. Okay, so kung mapapansin nyo, na kompleto na po siya. Then, print screen, balik tayo sa print screen. Balik tayo dito, frame number 2, paste natin. Okay, then, format, crop. Inulit ko lang po ang process natin kanina, ah. Tapos, i-resize natin. I-crop natin yung size. Ayan. Then, crop ulit. Then, kung mapapansin nyo, kompleto na po siya. Diba? Hindi na po siya nabitin. Then, slide number 2. Where am I? Yun. So, slide number 2. Yan. Kompleto na rin. Print screen. Tapos, punta tayo doon. Control V, balik na, nag-print screen ako, balik ako sa PowerPoint, Control V, then after you paste, punta po tayo sa format, then click crop, then after you click the crop, i-resize na po natin, i-crop na po natin yung image po natin, and click crop ulit para makrop na siya totally. And kompleto na po. Ayan. So, hindi na po siya putol. Tama po ba? So, okay na po yan. So, now, balik po tayo sa slideshow. Record slideshow. Record from beginning ang piliin natin. Okay. Kasi kung record from current slide, kung ano lang yung slide na i-preview mo, yun lang. Pero from beginning ang kagandahan, para mula una hanggang sa huli, marirecord natin. Okay? So, yung pagsasalita nyo, pagre-record nyo, at pag-i-step nyo sa sunod na slide, mapapansin nyo dito sa right side nyo, may arrow dyan. Okay? So, nagkakaroon yan. Doon sa may mouse cursor ko, yan po i-click nyo para pumunta kayo sa next slide. Then, tuloy-tuloy lang po ang pagsasalita nyo para ma-record po siya doon. So, uulitin ko po. So, if I press this record button sa taas, yung nasa upper right corner, pag kinlik ko po yan, magbibilang po siya ng 3 seconds. Then, after 3 seconds, start na po kayo magsalita. Okay? So, then, click nyo lang po at tuloy-tuloy lang po ang pag-record. Pag tapos na po kayo mag-record, i-press nyo po itong nakasulat sa tabi ng record button, sa taas din po, na stop. Okay? Minsan, one stop, minsan twice. Mag-a-attempt na siya mag-stop. Then, pwede rin nating i-play ulit. Okay? So, umpisan ko na po. Record. Start in 3 seconds. Kwento ni Aga at ni Lito. Aga, sasama ba si Cathy kina Boyet mamaya? Oo, Lito. Sasama siya sa kanila.
Sina Kenneth, Ogie at Arlene ay tila gusto ring sumama. Talaga bang gusto nilang sumama? Bakit naman gusto nilang sumama? Ay oo, talaga. Gusto nilang sumama. Thank you for watching. Okay, I'll press already the stop dahil dun lang po nagtatapos. So I only use 4 slides, no? So pag i-play po natin yan po ang mangyayari. So balik ako sa una. So i-play ko po, back ako sa una, so magkakaroon. Then I click the start button para maulit. Yan. Yan, naririnig ko po ang boses ko na nagre-record. Okay? So, dyan sa inyo, nare-record din po yan. So, I'll give you 2 minutes to record mamaya yung mga gawa nyo. So, papakita ko lang po. At siya na po gumagalaw na mag-isa doon sa slide na nirecord nyo. Okay? So, then, lalabas na po siya. So, parang nag-OBS din po tayo. So, nag-stop na po. Then, all you have to do is close the button. At mapapansin nyo po, pag nag-close na po kayo, mapapansin nyo dito sa baba, nandito po ang audio. Kapag pinlay nyo po yan, lalabas po yan. Now, the next time you press the slideshow from beginning, lalabas na po siya. Automatic na po, parang video. Okay, so yan. Nag-slideshow po ako from beginning at nakikita na po yan. Pero wag po kayo mag-alala. Hindi pa po tayo tapos. Mayroon pa tayong kasunod. Nasusundan po ba? Type yes if mayroon. If oo, nasusundan. Nasusundan po ba? Wag po muna kayo mag-record. I'll give you time to record. Yan, so tapos na siya mag-view. Hello? Nasundan po ba? Aba, parang naging busy na yata nagre-record. Okay, so now, I'll give you time to record. I'll give you 3 minutes in your recording. Okay, so time start now. Sir Virgilio, are you still there? Yes po, Busy na rin sir. sa activity. Nag-activity ka na rin, sir, ha? Hindi pa po, sir. Masunurin po ako. Mamaya na lang po. Yan, so, any announcement? Malapit Sir, na tayo matapos. Ipo-post ko lang po yung link kung saan po nasabi yung output. Don't worry, sir, at ipopost ko mamaya nandito na sa akin. Sige po, sir. Sa other subjects, no, na gumahawak, ay hindi po maganon kagaling gumamit ng computer. Kaya binibigyan natin sila ng options na gamitin ito bukod doon sa OBS. Pero pag kayo magurunong na, pwede po natin gamitin yon. Thank you po, Sir Noel. So, time's up na. Time's up na. May timer tayo ngayon, may timer. Okay, so next. Tapos na po tayo. So na-record na po, di ba? Okay, now. So, next step para mailagay natin sa tawag dito sa Kotobi, itong file na ito. I-convert natin siya into video. Okay? So from PowerPoint, convert natin siya sa video. So nakapag-create na tayo with voice recording at saka video recording. Now, pwede na natin i-convert ang PowerPoint to video. So paano po yon? Press nyo po sa PowerPoint, press the file button. Okay? So lumabas na po in 1 second. Ayun, kita nyo, sumusunod. May delay siya na 4 seconds eh. Okay, now, after you click that,
click nyo ang export. After you select the export key, punta po tayo sa create a video. Select the create a video. Nasusundan po ba? Okay, then after that, click nyo po itong create video button. Okay, so bas po ito, save as. Saan na daw isi-save? 1 second and display. O, hindi pa, 2 seconds pala. Hello? Hello, Google Meet. Baka pwede naman po. Ayun. So, nag-display na po siya. So, i-select lang po natin desktop para madaling hanapin. Tapos, palitan na po natin ng file name. Huwag nyo na pong palitan ang save as type. Hayaan na natin na MPEG siya para ma-play natin kahit saan. Okay, so, file name natin is my first week. Halimbawa lang first week presentation. Okay? So, pinalitan ko ng file name my first week presentation. Then after po dyan, click nyo lang po ang save. Remember, sinave ko po siya sa desktop. Then, minimize ko lang po. Close ko rin po ito. At kung mapapansin nyo, nandito po siya sa desktop. Ayun. Pero bago nyo po siya i-play, reminder, dito po sa baba, makikita nyo, creating video my first week presentation, nagre-read po siya. Okay? So, nagkakaroon talaga ng delay. Hello? Google Meet. Why your takes all? Ayan. So, pag nagsisave po kayo, bago nyo po i-play doon sa desktop, kung saan nyo po siya sinave, pansinin nyo muna dito sa baba. Kung mapapansin nyo, kung saan yung cursor ko, nakikita nyo yung cursor, diyan nyo makikita kung nagre-read pa siya kung tapos na o hindi. Pag nakikita nyo ganyan na wala na kayong nakikita dyan, ibig sabihin tapos na po yon. Pero kapag hindi nyo po nakikita at may nakasulat pa po dyan sa cursor na yan, kung nasaan nakalagay ang cursor ko, ibig sabihin hindi pa po siya tapos. Nagre-read pa po siya, nagre-record. Okay, so as of now, tapos na po siya, wala na po. At mapapansin nyo, bumalik ako sa desktop, ang itsura niya po niya, ito na po ang file ko. My first week presentation. So, may delay ulit, 3, yun. So, yun na po. Itong pong nasa harap, nasa my cursor ko, yan na po yung video na ginawa ko. So, pag pinlay ko na po siya, double click, yan na po ang lalabas. At maririnig nyo po ang voice nyo. At kung may video kayo, may cam kayo, makikita nyo rin sarili nyo dyan. No? So, pwede na po natin, at that time, pwede nyo na pong gamitin or i-attach yung video na yan doon sa Kotobi. Or doon, yes, Kotobi. Kasi doon sa OBS, mas maganda kung hindi manggagaling sa PowerPoint ang ginawa nyo. Kasi mas maganda kapag ang voice nyo at saka ang video nyo galing na mismo sa OBS. No? Kasi maraming features, gaya ng sinasabi ko, inuulit-ulit ko na. No? Pero kapag hindi marunong yung gagawa, ito po ang gagamitin natin at ituro natin sa kanila para hindi po sila mahirapan. Kasi sigurado po niya, pag tinuro na po yan from district to school, marami pong magko-complain na teachers, lalo na po yung mga oldies, yung mga hindi marunong, hindi kagalingan sa computer. Sasabihin po nila, ay, paano ako? Hindi naman ako marunong. Masyadong komplikado po yan. Ang daming pinipindot pagdating sa